Bago po natin simulan ang kwentong ito ay isang munting lambing lang po sa ating mga kadayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan, at mga totoong karanasan na hindi basta-basta maipapaliwanag, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang channel ni Sir Bon. Malaking tulong po yon para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibabahagi sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga kadayo, kay Sir Von na boses ng programa, at sa lahat ng nakikinig. Ang gaganda po ng mga kwentong ibinabahagi rito dahil talagang may mapupulot na aral at tunay na nakakapangilabot. Ako nga po pala si Tunying, 49 years old mula sa Samar. Hindi ko po tunay na pangalan ang gamit ko rito. Nangyari ang karanasan kong ito noong taong 1998. Isang nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko na hindi ko pa rin makalimutan hanggang sa ngayon. Hindi ko akalaing isang simpleng food pack lang ang magiging dahilan para makaranas ako ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Hanggang ngayon kapag naaalala ko yon ay kinikilabutan pa rin ako. Nangyari yon sa isang liblib na baryo dito sa Samar. May matalik akong kaibigan na namatayan ng nanay. Dahil matagal na kaming magkaibigan ay hindi ko pinalampas ang pagkakataong makiramay. Bandang hapon gamit ang motor ko ay bumiyahe ako papunta sa baryo nila. Mahaba-haba ang biyaheng yon, Sir Bon. May mga bahagi ng kalsada na sementado, pero mas marami ang lubak at maputik. Nang makarating ako ay marami ng tao sa lamay. Maliwanag ang paligid dahil sa mga ilaw at tent. Pero ramdam ko pa rin ang lungkot ng sitwasyon. Lumapit ako sa kaibigan ko at pinaabot ang pakikiramay ko. Pagkatapos doon ay naupo ako kasama ng ilang mga kapitbahay at kamag-anak nila. Doon ko napansin na maraming matatanda sa lamay. At halos bawat galaw ko ay may napapansin sila. May isa na nagsabi na wag daw akong didiretso ng uwi pagkatapos ng lamay. May isa naman na nagsabing magpagpag daw muna ako sa tindahan o kahit saan bago umuwi. May nagsabi rin na wag daw akong mag-uuwi ng kahit anong pagkain mula sa lamay. Ngumiti lang ako. Sa totoo lang ay hindi naman ako masyadong naniniwala sa mga ganong pamahiin. Para sa akin noon ay mga nakasanayan lang yon ng matatanda. Habang lumalalim ang gabi ay dumami pa ang mga dumarating na nakikiramay. Bandang 11:00 ay nagsimula ng mamigay ng mga food pack. Pagdating sa akin ay tinanggap ko naman. May lamang kanin at menudo. Kaso busog pa ako dahil nakakain na ako ng mas maaga. Sakto namang nakita ko ng kaibigan ko. Tinanong niya kung bakit hindi ako kumakain. Sabi ko ay iuuwi ko na lang at sayang naman. Bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabi niya na huwag ko na raw iuwi. Nang tanungin ko ang aking kaibigan kung bakit, ay sinabi niyang may paniniwala raw ang mga matatanda sa kanila na kapag nag-uwi ka ng pagkain mula sa lamay, ay may posibilidad na may susunod sa iyo pa uwi. Tumawa pa ako noon. Sabi ko ay food pack lang naman at hindi naman multo ang iuuwi ko. Pinilit pa niya akong kainin na lang doon pero hindi ako nakinig. Inilagay ko ang food pack sa compartment ng motor ko. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na ako sa kanila. Habang paalis ako sa lamay ay napansin kong may ilang matatanda na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero
Bago ako tuluyang makaalis, ay may isang matandang babae na mahina akong tinawag. Paglingon ko ay seryoso ang mukha niya. At ang huling narinig ko mula sa kanya ay mga salitang hindi ko agad pinansin noon, na wag ko daw iuwi ang pagkain. Pagkatapos noon ay pinaandar ko ang motor ko at umuwi. Hindi ko alam na may isang bagay na hindi ko nakikita ang kasabay kong bumalik sa bahay ng gabing yon. Mga bandang 11:00 na ng gabi nang makarating ako sa bahay. Mag-isa lang ako noon sa tinitirhan kong maliit na bahay dahil nagtatrabaho ang kuya ko sa ibang bayan. Sanay naman ako na mag-isa, kaya wala akong iniisip na kahit anong habang binubuksan ko ang gate. Pagkapasok ko sa bahay ay agad kong naalala ang food pack na galing sa lamay. Kinuha ko yon sa compartment ng motor at ipinatong sa mesa. Sa totoo lang ay medyo nagutom na rin ako sa biyahe, kaya naisip kong kainin na lang bago matulog. Binuksan ko ang lalagyan, minudo at kanin nga ang laman. Habang kumakain ako, ay naalala ko yung sinabi ng kaibigan ko at ng mga matatanda sa lamay. At napangiti pa ako mag-isa. Sabi ko pa sa isip ko ay grabe naman sila. Kasi pagkain lang naman yon. Pagkatapos kong kumain ay niligpit ko ang pinagkainan, naghugas ng kamay at dumiretso na sa kwarto. Pagod na pagod ako kaya akala ko mahimbing ang tulog ko buong gabi. Pero hindi pala. Bandang 2:00 ng madaling araw ay bigla kong nagising. Hindi ko alam kung bakit. Parang may kung anong gumising sa akin. Ang tahimik naman ng paligid. Pumikit ulit ako para matulog. Pero ilang segundo lang ang lumipas ay may narinig akong tunog mula sa sala. Parang may mabagal na naglalakad. Dahan-dahan at mabigat ang mga hakbang. Napadilat ako agad. Nanahimik ako at nakinig. Makalipas ang ilang segundo ay nawala rin ang tunog. Iniisip ko na baka pusa lang sa bubong o may nalaglag na gamit sa kusina. Kaya hindi ko na masyadong pinansin. Pero habang nakahiga ako, ay napansin kong may kakaibang amoy sa loob ng bahay. Pamilyar na amoy. Amoy ulam. At amoy minudo. Akala ko nung una ay baka dahil kakakain ko lang, kaya naaamoy ko pa rin. Pero habang tumatagal ay parang lalong lumalakas ang amoy. Parang may bagong lutong minudo sa tabi ko. Napabangon ako at lumabas ng kwarto. Tinignan ko ang kusina. Wala naman. Wala ring natirang pagkain sa mesa. Kahit ang basurahan ay nakatali na. Pero nandoon pa rin ang amoy. Pagbalik ko sa kwarto ay mas lalo kong hindi mapakali. Maya-maya ay narinig ko na naman ang tunog. Mas malinaw na. At parang nagmumula sa sala. Na parang may naglalakad paikot-ikot. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman ako duwag. Pero iba yung pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag. At may kakaibang bigat sa hangin. Parang may kasama ako sa bahay kahit alam kong mag-isa lang ako. Halos hindi na ako nakatulog hanggang mag-umaga. At nang sumikat ang araw, akala ko ay matatapos ng lahat. Hindi ko alam na yun palang pala ang simula. Pagkagising ko kinabukasan ay mabigat pa rin ang pakiramdam ko dahil halos wala akong tulog. Una kong inisip na baka naparami lang ako ng kape noong lamay. Kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Pilit kong hinahanapan ng normal na dahilan ang mga narinig ko noong gabi. Habang nagtitimpla ko ng kape sa kusina ay napansin ko ang sahig sa may sala. May mga bakas ng paa.
kaya napahinto ako. Hindi naman sobrang linaw, pero halatang mga yapak yun na may putik. Parang may pumasok mula sa pinto at naglakad papunta sa loob ng bahay. Agad kong tinignan ang tsinelas ko at malinis naman. Pati ang sahig sa labas ng bahay ay tuyo. Kaya mas lalo kong nagtaka. Wala namang ibang tao na pumasok dahil nakakandado ang bahay buong gabi. Pinunasan ko na lang ang mga bakas at ipinilit na huwag masyadong isipin. Pero pagsapit ng gabi ay bumalik na naman ang kakaibang amoy. Amoy menudo na naman. At mas malakas pa ang amoy kaysa noong unang gabi. Parang may malaking kaldero ng menudo na nakasalang sa kusina. Nilibot ko ang buong bahay. Binuksan ko pa ang rep. Wala naman. Pero kahit saan ako pumunta ay sumusunod ang amoy. Doon na ako medyo kinabahan. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw ay nagsimula na naman ang mga yabag. Mabagal, mabigat, na parang may taong naglalakad sa sala. Hindi ko na piniling lumabas ng kwarto. Nakahiga lang ako habang nakikinig. Maya-maya ay tumigil din ang mga yabag. Akala ko ay tapos na. Pero kinabukasan ay mas kakaiba ang nadatnan ko. Paglabas ko ng kwarto ay may nakapatong na food pack sa gitna ng mesa. Natigilan talaga ako. Parehong-pareho ng food pack na galing sa lamay. Parehong lalagyan, parehong itsura. At parang bagong luto lang. Una kong inisip na may nagbibiro. Na baka may kaibigan akong dumaan. Pero paano? Nakakandado ang bahay. At wala namang bakas na may pumasok. Binuksan ko ang food pack. Menudo at kanin ang laman nun. Eksaktong katulad ng kinain ko noong gabing galing ako sa lamay. Bigla akong nakaramdam ng lamig sa batok at hindi ko yun kinain. Dinala ko yun sa basurahan sa labas at agad na itinapon. Buong araw akong hindi mapakali. Pero ang mas nakakatakot, kinabukasan ulit ay may food pack na naman sa mesa. At kinabukasan ulit ay meron na naman. Parang walang katapusan. Kasabay noon ay gabi-gabi na rin ang mga yabag at amoy ng menudo sa bahay. Minsan pa nga ay may naririnig na akong mahinang kalampag sa pintuan ng kwarto ko. Hindi malakas pero yung tunog na hindi ako makatulog. Sa loob ng halos 1 linggo ay wala na akong maayos na pahinga. Namumutla na ako at pumapasok na sa isip ko ang sinabi ng kaibigan ko sa lamay. Sa unang pagkakataon ay nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Paano kung mali pala ako? Paano kung may katotohanan pala ang babala nila? At paano kung may bagay ngang sumunod sa akin noong gabing inuwi ko ang food pack na iyon? Pagkatapos ng halos 1 linggong walang maayos na tulog ay sumuko na rin ako. Hindi na normal ang mga nangyayari sa bahay ko. Gabi-gabi may yabag. Gabi-gabi may amoy ng menudo. At halos araw-araw may lumalabas na food pack sa mesa kahit ilang beses ko nang itapon. Dumating sa punto na natatakot na akong umuwi ng bahay kapag gabi. Kaya isang umaga ay tinawagan ko na ang kaibigan kong namatayan ng nanay at sinabi ko sa kanya ang lahat. Mula sa pag-uwi ko ng food pack hanggang sa mga yapak, amoy at mga kalampag sa kwarto ko. Tahimik lang siya habang nakikinig. Parang hindi na siya nagulat. Pagkatapos ko magkwento ay sinabi niya agad na pumunta ako sa kanila. Nang makarating ako, ay seryoso ang mukha niya. Sabi niya ay baka daw kailangan ko nang magpatingin sa isang albularyo na kilala sa kabilang baryo. Sa totoo lang ay hindi ako agad naniwala. Pero sa lagay ko noon ay handa na akong subukan kahit ano.
Kinahaponan ay magkasama kaming pumunta sa bahay ng matandang albularyo. Simple lang ang bahay niya. Luma at gawa sa kahoy. Pagpasok pa lang namin ay parang may kakaibang katahimikan na agad sa paligid. Naupo kami sa harap niya. Hindi ko pa man nasisimulang ikwento ang lahat ay parang alam na niya kung bakit ako naroon. Tinanong niya agad kung may iniuwi raw ba akong bagay mula sa lamay. Doon ako napatingin sa kaibigan ko. Pagkatapos ay tumango ako. Sinabi ko ang tungkol sa food pack at tahimik siyang nakinig. Makalipas ang ilang minuto ay nagsindi siya ng kandila at nagdasal. May ilang dasal siyang hindi ko maintindihan. Habang ginagawa niya yon, pakiramdam ko ay parang bumibigat ang hangin sa paligid. Pagkatapos ng ilang minuto ay tumingin siya sa akin. Sabi niya, ay may enerhiyang nakakapit daw sa akin mula ng gabing yon. Ayon sa kanya ay hindi naman daw masamang kaluluwa ang sumunod. Pero may isang kaluluwang tila nakisabay sa akin pauwi mula sa lamay. Kaya paulit-ulit nitong ipinaparamdam ang sarili sa pamamagitan ng amoy ng pagkain, ng mga yapak at ng mga food pack na nakikita ko araw-araw. Hindi ako makapagsalita noon. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maniniwala. Pero isang bagay ang sigurado. Lahat ng sinabi niya ay eksaktong tumutugma sa mga nararanasan ko. Sinabi rin niya na hindi sapat na basta takutin ko o paalisin ang kung anumang yun. Kailangan ko raw magpakita ng respeto at humingi ng tawad. Dahil ayon sa kanya ay minsan hindi galit ang dahilan na nagpaparamdam. Minsan gusto lang daw ng isang kaluluwa na mapansin at maipagdasal. Binigyan niya ako ng ilang bilin at sinabi niyang kailangan kong gawin yon bago pa tuluyang lumala ang mga nararanasan ko. At sa gabing yon, habang pauwi ako ay umaasa kong yun na ang simula ng pagtatapos ng bangungot na ilang araw nang bumabagabag sa akin. Kinabukasan ay ginawa ko ang lahat ng bilin ng albularyo. Nagsindi ako ng kandila, nagdasal at taimtim na humingi ng tawad sa kaluluwa na posibleng sumunod sa akin mula sa lamay. Ilang araw din akong nag-alay ng dasal para sa yumao at sinigurong magpakita ng respeto sa kanyang alaala. Makalipas ang ilang gabi ay napansin kong unti-unti nang nawawala ang mga kakaibang nangyayari. Wala na akong naririnig na yabag sa sala. Nawala na rin ang amoy ng minudo na ilang araw nang bumabagabag sa akin. Hindi na rin bumabalik ang mga food pack na misteryosong lumalabas sa mesa ko tuwing gabi. Sa wakas ay nakatulog na ulit ako ng mahimbing serbon. Doon ko na-realize na totoo man o hindi ang mga pamahiin. Mahalaga pa rin ang paggalang sa mga yumao at sa mga paniniwalang matagal nang pinapahalagahan ng ating mga nakatatanda. Maraming salamat po Sir Bon sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang karanasan kong ito. Sana ay may mapulot ding aral ang mga makakarinig ng kwento ko. Tonying, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Minsan hindi natin kailangan paniwalaan ang lahat ng pamahiin. Pero mahalagang matuto tayong rumispeto sa mga yumao at sa tradisyong pinapahalagahan ng iba. Ang pag-iingat at paggalang ay wala namang kapalit. Pero maaaring tayong mailayo sa mga pagsisising ayaw nating maranasan. Maraming salamat sa tiwala at mag-ingat kayo palagi, mga kadayo.